Pagkatapos ng kapihan sa Senado ni Senate President Cheese Escudero ngayong araw, ay agad naman siyang sinalubong ni na Senadora Amy Marcos at maging na Senador Ronald Bato de la Rosa bago nila tuloy ang pagpatuloy ang pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos magkamustahan ay agad ding nagsimula ang pagdinig kung saan kapansin-pansin na puro bakante ang mga upuan na mga resource person na inaasahan sanang dumating ni Marcos. Nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege, pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. May sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at sub judice, nagmimistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari. Bilang tugon dito, minungkahi naman ni De La Rosa na ipasabi naman ito dahil tila nagpapakita raw ito ng pagtanggi nila na ma-check ng kanilang co-equal branch. Kasunod nito, inamin ni Marcos na meron na siyang 2 opisyales na ipinapasabi na kay Senate President Cheese Escudero na iniutos muna ni Escudero na pag-aralan ng legal team ng Senado. Sa naging pagdinig, ginit din ni Attorney Alexis Medina na posibleng may turing na iligal ang pagsusurrender sa isang Pilipino sa ibang bansa kung hindi ito dadaan sa court proceedings. Sa pagtatapos naman ng pagdinig, binigyan din ni Marcos na hindi siya naniniwala na biglaan lang nangyari dahil base umano sa interview kay PNP CIDG Chief Nicolas Torre III ay sinabi nito na may 80-page plan operations na pinaniniwalaan ng senadora na plano para sa pag-aresto sa dating Pangulo. Bilang isa sa mga kinatatakutan ni Marcos, ang pagkakaroon ng constitutional crisis ay tiniyak naman ni Escudero na hindi niya papayagan na mangyari ito. Dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Umaasa naman din si Senator Christopher Bongo na hindi mauulit ang pangyayaring ito, lalong-lalo na sa mga ordinaryong Pilipino. Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan. Kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat dito siya litisin sa ating bayan. At mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Tulad ng panawagan ng ibang Pilipino ay umaasa rin si Go na makakauwi na rito sa Pilipinas si Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.